hidden treasures and riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. Magandang oras mga katiyats, magandang buhay sa lahat. At welcome back sa ating channel para sa ating mga treasure marker analysis. Well, dito sa bidyong ito ay merong nagpadala sa atin ito at kanilang patitingnan kung ano ito. At ayon sa video ay sabi nila ay ito daw ay isang Japanese treasure marker. Okay, kaya atin ipaliwanag ito maya-maya after tayo mag-shoutout. Shoutout sa lahat ng ating mga kaibigan, mga subscribers at mga katiats na nanonood ngayon sa ating channel. Lalo na diyan sa Luzon, napakarami diyan, sa Visayas, sa Mindanao, at sa ating mga katiats na nandyan sa labas ng bansa na nanonood ngayon. Kumusta ang lahat? Okay, so ito, tingnan natin ng mabuti to. Mayroong marka siya na FR at meron siyang arrow sa gitna at meron ding pako sa gitna nito at merong numero sa baba. Ang size nito ay maliit lang ito, nasa 1 foot by 1 foot ang size nito. So maliit lang siya at pwede siyang mabuhat at pwedeng itapon. Ayan, kaya sa palaging nakikita natin yan sa medyo mga lugar na bundok, mga lugar na forest. Hindi yan makikita sa syudad, talagang sa bundok makikita yan. Kaya palaging napagkamalan ito na treasure marker kasi merong arrow merong arrow at merong pako sa gitna ng arrow. Okay, so ito atin tingnan ang detalye nito. So ito mga katiyats, ang ating analysis nitong nakitang marka nila katiyats, FR. Merong arrow at merong pako sa gitna. Meron na akong vlog nito noon, matagal na, mga 3 years. Meron akong vlog ng iba't ibang muhon ng DENR na makikita sa forest at kabundukan. Hindi lang to nag-iisa. Meron pa tong isa na kasama na ang marka ay MR. Ganon din, meron din siyang arrow. Ganito ang marka niya. Pareho lang din ang size, nasa 12 by 12 inches ang sukat nito. Maliit lang to at saka ang kapal nito ay nasa 3 inches ang kapal. So ito ay 12 by 12. So 1 foot by 1 foot. At ang kapal nito ay nasa 3 inches lamang. So manipis lang siya. At pwedeng maitapon. Okay. Ito ay personal ko na ito na mga nakikita sa kabundukan. Nung nag-umpisa ako pag treasure hunt, nasa 18 years old ako, nakikita ko na mga ito. At tinatanong ko sa father ko, ano ba ito? Treasure sign ba ito? Sabi ng father ko, hindi, sa DENR yan. Kaya totoo nga sa DENR ito, at ang kahulugan ng FR ay Forest Reserve. So ibig sabihin ng area na yan ay Forest Reserve, hindi pwedeng titirhan ng mga squatters at hindi rin pwedeng putulin yung mga kahoy kasi reserves at hindi rin pwedeng halimbawa may mga baboy damo diyan ay hindi rin pwedeng itong huntingin ang mga baboy damo kahit mga ibon kasi forest reserve siya, nakareserba talaga siya para sa kalikasan. Okay, so merong number dito sa baba, malabo na. Okay, yan ay mga yan. Ito kasi ay mga boundary ng mga muhon. So ang taga-DENR lang nakaalam ng mga bearing diyan na nilagay nila. Itong pako, ito kasi yung pako ang madaling hanapin ng transit. Kapag nagsusurvey ang DENR, tatargetin nila yan, meron silang mapa niyan kung anong angle. Halimbawa, northwest. Okay, northwest. Merong nakalagay na
Halimbawa, angle of 25 north. Meron pa yung mga minutes na tinatawag minutes. Kaya ang ganito sa forest, kapag nakita nyo itong mga ka-TH, ay huwag nyo itong kunin kasi maliligaw ang DNR kapag mag-survey sila muli, ay hindi na nila matamaan ito ng transit, maliligaw sila. Kaya huwag nyong itapon, huwag nyo ring biyakin kasi napaka-importante nitong pako. Ang pako kasi ang makikita sa kanilang transit. Nadidetect ito yung tinatarget ng kanilang transit. So, boundary mo ng DNR kung hanggang saan lang ang forest reserve. Kaya marami yan sa bundok, nagka-counter yan. Kaya kapag nahuli kayo niyan na biniyak nyo, ay mayroong multa yan. Meron sa batas na kapag biniyak natin o ninakaw natin ang mga muhon ng gobyerno, ay pwede tayong makulong or babayaran natin ang danyos, yung pagsira natin. Yung isa naman, yung sinabi ko, yung MR, ganun din siya na itsura, meron din siyang arrow. Minsan walang pako to eh. Meron lang siyang dalawang ganyan. Kaya magkamali talaga tayo kung hindi natin to makita na video, ay magkamali tayo dahil meron ngang arrow at baka sundan pa natin yung arrow. Okay, ang MR ay mineral reserve. So makikita natin tong MR sa mga kabundukan na reserve for mining. Meron yan doon sa isla na pinuntahan ko. Nasa ibabaw siya ng bundok eh. Kasi yung bundok pala na yun ay reserve for mining. So mineral reserves ang MR para sa mga bundok na miminahin. Sa DNR pa rin yan naman, katulad lang ang itsura nito. Basta ang makita nyo sa kabundukan ay simento na ganitong size. Merong kapal siya na 3 inches at merong sukat na 12 by 12 or 1 foot by 1 foot. So, square siya, 12 by 12 inches at may kapal na 3 inches. So, ang kapal niya 3 inches. Nandyan yan sa kabundukan palagi ito. Mga FR, tsaka MR. So, dalawa yan na makikita nyo. Kaya, wag na lang ito hukain kung makita nyo kasi ito talaga ay itong sa DNR, sa gobyerno ito. Pero kapag nakita nyo ang marka na MR at saka FR, kasi gumagamit ng Hapon ng ganyan na mga marka, kapag nakita nyo yan sa mga bato na malalaki na nakalagay, halimbawa malaking bato na kasing laki ng bahay kubo, may marka na FR at mayroong arrow, pero walang pako yung arrow. Yung hanapin nyo na legit na FR at saka MR ay walang pako. So kapag merong ganyan, lalo na meron siyang katabi na mga kanji, so ibig sabihin yan na yung legit na Japanese treasure marker. Yung sa bato hindi nilagay sa ganitong simento na maliit lang na parang lapida. Hindi ganyan magmamarka ang Hapon na imamarka nila sa mga nabubuhat na simento or nabubuhat na bato. Nagmarka talaga ang Hapon sa hindi natitinag. Hindi kayang buhatin ng mga bato ng dalawang tao. Malalaking bato talaga na nakabaon. Nakabaon ang lower part ng bato sa lupa. Kaya hindi talaga siya gugulong kahit babagyo. Kahit kalabaw hindi kayang anuhin siya. Titinagin diyan. So ibig sabihin ang mga totoong marker ay nasa mga bato na hindi pwedeng mailipat-lipat. Yung malalaki talaga na nakabaon yung kalahati. So ayan, yan na yung paliwanag mga ka-TH. MR, FR ay pag-aari ng Department of Environmental and Natural Resources, DENR.
at hindi ito treasure marker. Pero merong MR at FR na marka ng hapon, pero nakamarka ito sa mga malalaking bato at meron pa itong kasamang mga kanji marker na hindi maintindihan. Okay, so ang sikreto kapag merong pako sa gitna ng arrow, yan na yung palatandaan na yan na MR or FR ay sa DENR at walang treasures. Pero kapag walang pako ang gitna, kung walang pako, yan ay concrete nail yan na nilagay nila. Kasi ang concrete nail na original hindi kinakalawang. So kung walang pako, tapos bato na malaki, ulitin natin sa bato na malaki kinakarve yung marka na FR at MR. So pwedeng yun ang treasure marker. Okay, so klaro. Alright, so maraming salamat mga kababayan, mga ka-TH, at huwag kalimutan i-subscribe itong ating channel kung kayo bago pa lamang. Dahil sa napansin ko ay mahina ang views ng ating channel. So marami na siguro ang mayaman ngayon na mga nakahukay kasi wala nang nanonood. Diba ang ating channel ay for inspiration and also guide for newbies, treasure hunters. Maraming salamat mga ka-TH. Hanggang sa muli, ako'y magpaalam na. Ingat ang lahat.